Magandang araw, bayang Pilipinas. So, yun, pagkatapos nung trabaho dun sa hardware, dito din ako. So, may mga gagawin din ako dito kasi, ayun, may iba rin nga akong negosyo na hindi naman sila pwedeng umakyat dun sa hardware kasi nandito yung clinic, nandito yung essentials, at ano pa ba yung negosyo? Yun, dalawa yung nandito. Kalimutan ko na. Doon sa mga content ko, mga nakaraang content ko, sinasabi ko doon na kapag nagsisimula ka doon sa mga bagong negosyante, kailangan focus ka. Yung sinasabi ko na dapat ikaw yung pinaka-naunang papasok sa umaga at pinaka-huling lalabas sa hapon, ay gagawin mo talaga yon dahil sa kailangan mo munang hands-on doon sa negosyong itatayo mo. Ako kasi hindi na ako pwede mag-focus sa isa. Kasi ako yung nagpaplano ng mga ikaka-improve ng negosyo ko. So, kapag nandun ako, yung isang negosyo lang, kung halimbawa doon ako mag-focus sa MFR, yung isang negosyo lang yung mapagpaplanuhan ko, magagawan ko ng tamang sistema. Paano na may ibang negosyo? So, mapapabayaan ko kapag ganon. Kapag kaya naman na ang may-ari naman talaga, hindi talaga pwede yan na maging empleyado sa sarili niya negosyo eh. So, ang trabaho kasi natin bilang may-ari kapag umunlad na yung negosyo, kailangan nating mag-aral para ma-flip pa o mapaangat pa yung negosyo natin, ma-innovate pa natin yung negosyo natin. So tayo ang utak ng negosyo natin eh. Sa una lang, kailangan mong pumoko, siguro mga 2 to 3 years, kailangan nandun ka. Kasi para yun nga, magawan mo ng sistema yung negosyo mo at hindi mo kasi magagawa yung sistema kapag wala ka ron eh. So pero pag nagawan mo na ng sistema yan, tumatakbo na ng maayos kahit wala ka, may sistema na siya eh. Kahit wala ka na dun sa taas, yung sistema na yun na ginawa mo, yun na mismo yung magpapatakbo at magpapalago ng negosyo mo. So, magandang araw, Bayang Pilipinas.